Hey! Kumusta, Meg? Okay naman. Okay na okay. May nabasa ka? Okay, may nababasa. Okay, so kumusta after one day? Kahapon, tayo? First day natin of the year. Siksik sa sports balita. Ngayon, masiksik tayo ngayon. Oo, kaya pagkasya na natin. Simulan natin, Meg. Yes, let's do this. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-6 ng Enero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayo nasusunod sa mga balita. Dalalam namin na kahit sa dyaryo ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Sioson. At ito siyempre ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Sarangani Fighting Congressman Manny Pacman Pacquiao nagbigay ng 5 milyong pisong donasyon sa Habitat for Humanity. San Miguel Beermen, itinuturing na heavy favorite sa PBA Philippine Cup Championship Series kontra Alaska Aces. Table Tennis Association of the Philippines o TATAP, kumpiyansang makakapag-uwi ng gold medal sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Former Philippine Azkals Team Captain Chiefy Caligdo, kumpirmadong uupo bilang assistant coach ng National Football Youth Squad. Shooting guards J.R. Smith at Eman Shempert, parehong na-acquire ng Cleveland Cavaliers sa isang 3-team trade. Croatian tennister Ivo Karlovic, humataw ng pang 9,000th career ace sa panalo kontra Lucas Rozol ng Czech Republic sa opening round ng Qatar Open. At negosasyon para sa posibleng paglipat ni Barcelona star forward Lionel Messi sa Chelsea, patuloy na gumugulo. Yan ay mga headlines pa lamang ni mga nag-umusok na sports balita. Narito na. Muling namanas ang busilak na puso ng Sarangani Fighting Congressman Manny the Pacman Pacquiao. Kahapon ay nagbigay ng 5 milyong pisong donasyon sa Habitat for Humanity si Pacquiao para may sulong panglalo ng grupo ang advokasya na mag-provide ng shelter sa mga homeless nating kababayan. Bukod pa rito, ginagtibay rin ni Pacquiao ang commitment na maging isa sa mga ambassadors ng Habitat for Humanity dito sa bansa. At base sa data na nagmula sa Habitat for Humanity Philippines, sa ngayon ay may housing backlog ng 4.7 million units sa bansa, kaya binarapat ni Pacquiao na tumulong para mapaliit ang bilang ng mga homeless na Pilipino. Samantalang sa lukuyang gumugulo naman ang negosasyon para sa ikinakasang mega bout ni Pacquiao kontra American rival Floyd Mayweather Jr. Samantala, tuloy pa rin ang rubber match na former world champion Mike Alvarado at one-time Manny Pacquiao victim Brandon Rios. Ito'y sa kabila ng pagkakaaresto kay Alvarado dahil sa kasong illegal possession of handgun at traffic violations. Kahapon ng madaling araw ay pinara ng traffic policemen sa Denver, Colorado ang sasakyan ni Alvarado at dito ay nakakita sila ng baril. Bukod pa sa pagmamaneho ng former champion ng sasakyan na may expired registration. Napag-alaman rin ng otoridad na wanted si Alvarado sa ilang kaso, kabilang na rito ang traffic offense. Pansamantalang pinalaya si Alvarado matapos na maglagak siya ng piyansang $41,000 US. At ayon kay top-rank Big Boss Bob Arum, tiniyak sa kanya ng Alvarado na regular pa rin siyang nagte-training at desidido umano ang American fighter na muling talunin si Rios. Ang ikatlong enkwentro ni na Alvarado at Rios ay idaraos sa Bloomfield, Colorado sa Enero 24. Lipat naman tayo sa basketball. Itinuturing na heavy favorite ang San Miguel Beermen sa PBA Philippine Cup Championship Series kontra Alaska Aces. Ito'y dahil na rin sa kanilang naitalang series sweep kontra Talk and Text Tropang Texters sa semi-final ng season opening tournament. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918.
Maging isa sa mga top coaches ng Philippine Basketball Association o PBA. Ito ang motibasyong bibit-bitin ni San Miguel Beermen Chief Mentor Leo Austria sa kanyang hangarin na maihatid sa korona ng PBA Philippine Cup ang kanyang koponan. Ayon kay Austria, sa kanilang pagpasok sa finals ay magkakaroon siya ng pagkakataon na mapabilang sa listahan ng mga bigating coaches ng liga. Well, just getting to the finals is just an indication na I can coach and I can win a championship. And I proved it many times in the past naman sa ibang tournament. Pero nilinaw ni Austria na hindi niya pinepersonal ang mga pinagdaanan niya sa mga koponan na minsan niyang ginabayan. Ang 56-year-old sa Riyaya, Quezon native ay huling nagsilbing coach ng nadisband na Shell Turbochargers noong 2005 bago siya kinuha ng Welco Dragons na nakabili naman ng Shell franchise. Bukod pa rito, napabilang rin si Austria sa coaching staff ng San Miguel Beer bago siya sorpresang inilablab ng team nang pumasok si John Todd Burbs noong 2013. But I'm very thankful dahil nakabalik ako and then I was able to show my talent and skill in coaching. And for me, it's a sort of na masaya ako na dahil napatunayan ko sa kanila na meron akong itinatago pala. Makakatapat ng San Miguel Beer sa isang Best of 7 Championship Series ang Alaska Aces at dito ay itinuturing na heavy favorite ang tropa ni Austria. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, sisimulan na ng Philippine Olympic Committee o POC ang quartering ng mga national athletes sa Ultra at Baguio City. Ito'y bilang preparasyon para sa pagsabak sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Arian Malyares. Bukas na ang deadline sa pagsusumite ng listahan ng mga atleta na nais mapabilang sa Southeast Asian Games bound Philippine delegation. Ayon kay SEA Games Chef de Mission Julian Camacho, hinihintay pa rin nilang makumpleto ng 33 National Sports Associations ang kani-kanilang listahan bago nila ipasa sa POC board para sa final approval. Pero tiniyak ni Camacho na mahigpit nilang susuriin ang credentials ng bawat atleta, gayon na rin ang kani-kanilang training programs. Tingnan namin yung mga performance nila sa mga previous, lalo na ng previous SEA Games. Itong last year conclude Asia Game, ay mga atleta na talagang nakahanda pang laban sa SEA Games sa mga medalists, yung may pag-asa na kumuha ng medals, plus yung mga developmental athletes, mga young and promising athletes. Plus yung bawat NSA, meron sila mga kanyang-kanyang championship say in Southeast Asia or in Asia or in the world. So yan din na lahat na mga angulo na titingnan namin na pwedeng sila mag-qualify. Ibinalita rin ni Camacho na nais na nilang simulan ang quartering ng mga national athletes sa Ultra sa Pasig City at sa Baguio City. Ayusin natin yung mga training nila, ipapasa natin sa iba sa Ultra, yung iba sa Baguio, and then we are going to check yung mga training nila. All the NSA, they can avail of the foreign coaches that they want to hire. At the same time, yung mga gustong mag-training sa abroad, they can do it now. That's why inaayos namin ngayon ng mga lalabas o kaya ng mga foreign coaches na maka-hire. Mahigit 300 atleta ang inaasahang kakatawan sa Pilipinas sa Singapore SEA Games na opisyal na bubuksan sa Hunyo 5 at magwawakas sa Hunyo 16. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantalang kumpiyansa naman ng Table Tennis Association of the Philippines o TATAP na makakapag-uwi sila ng gold medal sa SEA Games sa Hunyo. May report si Ferdy Kalimag ng Polytechnic University of the Philippines. Inilatag na ng pamunuan ng Table Tennis Association of the Philippines o TATAP ang plano para sa 2015 season.
At ang kanilang prioridad ay ang preparasyon para sa pagsabak sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Sa panayam ng PTV Sports, optimistiko si Tata President Ting Ledesma sa kanilang tsansa na makapag-uwi ng gold medal sa Singapore Showpiece. Dahil na rin sa dibdibang training na pinagdaraanan ng mga national racket wielders. Walang iba kundi gold at we hope na maabot namin yan at konting-konti na lang yun at nakita namin yung last Games. Ang pinakamabigat na kalaban talaga na sa table tennis is the Singapore. Nakikita ko naman palapit na yung mga matches namin sa kanila. Lalo na pag nagkikita kami sa mga international level, international competition, malapit na nagka-close fight ng Pilipinas sa kanila. Umaasa rin si Ledesma na hindi mababawasan ang bilang ng mga atletang ipapadala nila sa SEA Games, kung saan kabilang dito sina Richard Gonzalez, Glenn Donaire, Isaiah Seronio, Rodel Valle, Ryan Hakolo, Ian Lariba, Sandrina Balatbat, Rose Jean Fadol, Jamaica C at Princess Tambo. Na-explain ko na rin sa management committee regarding sa lineup ng table tennis, no? Kasi hindi naman po pinag-uusapan dito na ang magaling sa singles event ay magaling na rin sa doubles event. So I need talaga na complete team pumunta. Doon kami nagkakaroon ng problema once na pag pinadala lang yung limited lang pinadala, hindi namin maibigay yung pinaka-the best ng team. Bukod sa SEA Games, abala rin ang Tatap sa paglalatag ng programa na magpapaangat pang lalo sa kalidad at popularidad ng table tennis sa bansa. Para sa PTV Sports, Freddy Kalimag, Polytechnic University of the Philippines. Sa football, handang-handa na si former Philippine Ascals winger Chiffy Caligdong para sa panibagong Call of Duty sa national team. Pero hindi na maglalaro ang 32-year-old Ilonggo Booter, bagkus ay magsisilbi na lamang siyang bilang assistant coach ng Philippine Football Youth Teams. Narito ang report ni Erwin Peñano ng Polytechnic University of the Philippines. Kumpirmado na ang pag-upo ni former Philippine Ascals team captain Chiffy Caligdong bilang isa sa mga deputies ng National Football Youth Squads. Ayon kay Caligdong, hinihintay na lamang niya kung anong partikular na koponan ang kanyang sasamahan. Wala pang binigay yung PFF kung anong age yung magiging sa attachment ko sa youth development program. Pero kinonfirm nila nung last Saturday na bibigyan nila ako ng team na magiging assistant coach ako doon sa youth. Pero inamin ni Caligdong na kung siya ang masusunod, mas gusto niya ang hawakan ng under 14 at under 16 teams. Ang iba pang youth squads ng Pilipinas ay under 15, under 18, under 19, under 20, under 22 at under 23. Since 2 years na hinahawakan ko sa Archer Shoot team. So yun yung mga teams na hinahawakan ko for 2 years. Last 2012, nag-champion ako sa UFL Youth. This last year lang, nanalo ako sa last November. Nanalo ako sa PFF Cup U12 din. So yun yung sa mga under 14, yung 16 yung mas gusto ko sanang umawa. Matapos na magretiro noong nakaraang Nobyembre, si Caligdong ay kumumpleto na ng C-license course sa Iloilo City bilang pangunang hakbang para sa kanyang asam na maging miyembro ng national coaching staff. Para sa PTV Sports, Erwin Peñano, Polytechnic University of the Philippines. Sa cycling, kumpiyansa sina national pedal pushers Marelia Salamat at Abigail Rambawod na makakaya nila makipagsabayan sa mga top rivals sa Asian Cycling Championship sa Thailand sa susunod na buwan. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Puspusan ng pag-iensayo ni National Riders Marela Salamat at Abigail Rombaon para sa pagsuong sa hamon ng Asian Cycling Championship sa Thailand sa susunod na buwan. Galing sa impresibong showing sa Tarlac Cycling Challenge noong isang buwan, kapwa-tiwala sina Salamat at Rombaon na makakaya nilang makipagsabayan sa mga bigating karibal sa 5-day bike fest. It was challenging for us girls. Kaya medyo nanibago kami at first. Pero yun nga, adaptation during the race, and you have to use your mind all the time.
de-develop yung speed, tsaka yung pag nasa grupo po kung ano yung mga strategies, ganyan. Kung kailan ka pwedeng tumira or kailan ka pwedeng pahinga lang, steady lang. Tsaka, syempre, maganda rin po talaga yung na-tune up sa mga lalaki po, hindi lang sa mga babae. Kasi yung mga, sabi nga po, mas malakas daw po yung mga girls sa international races, so malaking tulong po. Sa panig naman ni National Coach Cesar Lobramonte, pinasalamatan niya ang lahat ng mga tumulong para mabigyan ng oportunidad na lumaban sa mga malalaking kompetisyon ang mga lady pedal pushers. Sana tuloy-tuloy itong gawing exposure, pagtulong, kasi yung mga national team natin ng babae, mayroong plano si Coach Allison na dalhin sila sa Asian Cycling, sa yung ACC sa Thailand. Tapos yung naka-focus din sila sa SEA Games dito sa this coming June sa Singapore. Kaya sana pagtuloy-tuloy lang nila yung ganitong pagsuporta, yung mga karera, para ma-tune up natin itong mga babae na to sa mga karera na yung tulin, masanay sila sa ganung katulin. Ang 2015 Asian Cycling Championships ay opisyal na sisikat sa Pebrero 10 at magwawakas sa Pebrero 14. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nagpahayag naman ang kahandaan ng probinsya ng Cebu para sa nalalapit na hosting ng first leg ng ASEAN Mountain Bike Cup. Itinakda ang 3-day event mula Enero 23 hanggang Enero 25 sa Danao City. Kamakailan lamang ay binuksan na ng mga organizers ang registration ng karera sa kanilang official website. At para sa taong 2015, 5 stages ang inilatag para sa ASEAN Mountain Bike Cup. Kabilang na rito ang mga susunod na pangpakarera sa Malaysia, Timor-Leste, Indonesia at Thailand. May basbas ng World Governing Body na UCI. Lahat ng yugto ng ASEAN Mountain Bike Cup ay sasailalim sa C3 classification at ito ay katatampukan ng Men's and Women's Elite Cross Country, Elite Downhill at Men's and Women's Cross Country. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Muling pinasaya ng Chicago Bulls ang home fans sa United Center sa Chicago, Illinois. Sa panguna ni power forward Pau Gasol na tumikada ng 27 points at 14 rebounds, umani ang Chicago ng 114-105 come from behind win kontra Houston Rockets kanina. Bukod kay Gasol, guminang rin para sa Bulls si star point guard Derrick Rose na kumamada ng 19 points at 9 assists, habang sina forward Josh Smith at shooting guard James Harden naman ang namuno sa opensa ng Rockets sa kanilang combined output na 41 markers. Napag-iwanan sa score na 100-95 na outscore ng Bulls ang Rockets sa huling 3 minuto ng laro, 19-5, upang palawigin sa 3 matches ang kanilang unbeaten streak. Sinimula ng Chicago ang running sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 3-point play ni Gasol bago nila isinelyo ang panalo sa pamamagitan ng pag-convert ng jumper ni forward Nikola Mirotic, 36 seconds remaining. Ang susunod na mga katapat ng Bulls ay ang Utah Jazz sa Huwebes. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Na-acquire ng Cleveland Cavaliers sa isang multi-team trade sina New York Knicks guard J.R. Smith at Iman Shumpert. Ito'y matapos na ipadala nila sa Oklahoma City Thunder si guard Dion Waiters at ibigay naman nila sa Knicks sina rookie center Alex Kirk, forward Lou Amonson at ang 2019 second-round pick. Bukod pa dito, nakuha rin ng Cavaliers mula sa Thunder ang protected future first-round draft picks habang napunta naman sa Knicks si guard Lance Thomas. Sinasabing pumasok ang Knicks sa trade para ma-unload ang $6.4 million na salary ni Smith sa susunod na NBA season. Sa tennis, isang panibagong milestone ang naabot ng career ni veteran tennister Ivo Karlovic. Sa opening round ng Qatar Open kagabi, humataw si Karlovic ng pang 9,000 career ace sa 7-6 at 6-3 na panalo kontra Lucas Rosol ng Czech Republic. Sinamahan ng 35-year-old Croatian sina retired netters Goran Ivanisevic at Andy Roddick sa listahan ng mga natatanging manlalaro na nakapag-ipon ng at least 9,000 career aces. Sa katunayan,
katunayan, nangangailangan lamang si Karlovic ng 2 service games sa match-up kontra Rosol para maabot ang 9,000 career ace. Sa tennis pa rin, pasok na sa second round ng Shenzhen Open sa China si top seed Simona Halep ng Romania. Ito ay matapos na patalsikin niya si unseeded Annika Beck ng Germany 4-6, 6-4 at 6-3 kagabi. Napag-iiwanan sa score na 2-3 sa third and deciding set na pagwagian ni Halep ang huling 4 na games ng match upang tuluyang iselyo ang panalo. Target ni Halep na makasungkit ng pang-siyam na career WTA singles title. At sa football, dahil sa muling pagkabuhay ng kanyang Instagram account, muling umugong ang ulat na lilipat na di umano sa Chelsea si Barcelona star forward Lionel Messi. Sa kanya mahigit 8 milyong followers sa social media network, nagpahiwatig si Messi na malapit nang makumpleto ang deal na magdadala sa kanya sa Chelsea. Makakatuwang di umano ng Chelsea sa pagbabayad ng transfer fee ni Messi ang sportswear outfitter na Adidas, na sponsor din ng 27-year-old Argentine booter. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Yun! Yes, nakakagulat ang balita natin kay Alvarado na talagang meron siyang madami siyang violations. Oo nga eh, no? Kalahin mo. Alam mo, yun yung isang balita na may nagsabi sa akin eh, American personality. Ang total na open mo yan eh. Hindi ko alam kung okay lang sabihin ko sino siya, pero para better wag na lang. Sabi niya kasi, si Alvarado, pagkalaban mo sa hometown niya, Denver, taga Denver siya, Colorado, madaling talunin. Alam mo kung bakit? Kasi pag nasa Denver daw siya, gimmickero. Gimmickero. Maraming kaibigan, pala kaibigan. Hindi ba dapat mas gimmickero siya pag nasa ibang siya? Sa iba. Nag-e-explore siya ng iba't ibang Oo, yung nakausap ko, sabi niya gano'n. Amerikano eh. Na yun nga, masarap kalaban si Alvarado pag nandun sa Denver, sa Colorado, basta malapit sa area niya. True enough, di ba? Nahuli siya alas 4 ng madaling araw. Sa kotse, may barel. Tsaka hindi pa registered yung kotse niya. Correct. So, pero sa laban niya with Brandon Rios, sino kaya? Rios na ako. Doon na. Mukhang pasaway mag-ensayo eh. Pero sabi naman niya, pinamis naman siya. Sasabihin niya. Kay Bob Arum na nagtitrain siya. Sinabi niya yun, pero yung nakikita ng tao, yun eh, nahuli siya. Oo, diba? Ayan. So, Brandon Rios ako. Ako din. Oy, mamaya mga kaibigan, kasi marami nagtatanong about mga imports, diba? Meron tayong mga konti lang naman na nakuha about sa Inebra, sa Pure Foods. Tapos sa NLEX, makakausap natin si Coach Boyet Fernandez live dito sa ating program. Tapos meron tayong taped interview with Coach Yengyao. We talked about yung kanilang series against Alaska and yung future, yung paganda nila for the next conference. Yan, kaabang-abang na ito And hopefully, makapagkwentuhan pa tayo, makapag-interact pa tayo. By the way, Mr. Tats Suzara rin, ito naman yung sa volleyball kasi host tayo ng Under-23 Asian. May balita kasi na kumakalat ngayon na hindi matutuloy dahil sa gulo ng volleyball. Yes. Ikaklaro sa atin yan live ni Mr. Tats. Hanggang ngayon pa pala, magulo pa yung nila. Oo, alam mo naman ang Philippines. Politika ba ito? Oo, yan. So yan, mga kaibigan, punong-puno tayo at maraming pang iba sa pagbalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Yan, okay. At kumusta ka namin? Okay naman. Teka, may nais ako eh. Tingnan nga natin kung... Ito, siguro play muna natin yung naging post-game interview natin kay Coach Yengyao. Ewan na, teka. Wala ba? Ano yun? Connector ko? Dito? Ano nangyari? Sa puti? Sa pula? Sa puti? Ito yun. Hindi Hindi pa ba? Ano yun? So, hindi nakikita, okay? Talagang dito. Anyari? Yan na, okay na. Meron na. Naririnig ba? Okay. May audio to Wala po. Okay. Beats pa naman to, mga mahal.
Ha? Ano? Okay naman may sa connector. At bago, inaayos natin yan. Sige. Live tayo. Live, oo. So, mag-answer muna tayo ng tanong. Sige. Sa ano mo tayo? Lipat tayo sa Facebook tayo from Villanueva Ostreruel. Sabi niya, good evening po kina Idol Pretty Meg at Sir Dennis. Ask ko lang po, kailan po na draft si Coach Leo Austria at naging Rookie of Year po siya at anong taon? Pabati naman ang Villanueva family. Full support kami dito sa San Pedro, ang PTV Sports. Yan, okay. Sige. Kailan daw na-draft si Coach Kung di Leo ako nagkakamali, Austria? 1985 o 86. Parang ganoon ata. Ayan, at ano tayo rito? Multitasking. Tapos naging Rookie of the Year siya. Ano ba tanong niya? At naging Rookie of the Year nga siya. Oh, Rookie so, of the Year magaling talagang player si Coach Leo. During his time. Sa Shell. Shell Azodrin. Ano, Father? Okay na ba tayo? Wala pa rin? Ano, hugutin natin? Ha? Dito sa white? Oo. Ayun o. Nakikita ko rito sa monitor na. Medyo malawagan. So, Tornilyo ni Ruben. Ay, ng laptop. Ha? Yan na. Yan Alright. Ha? Ito. Yan, Yan na. Pansamantalang meron tayong mga... Sige, basa ko muna, Meg. Habang nagkukumpuli ako rito. From Jex De Castro, sabi niya, hello mga idol. Paano po ba makakasali sa PBA D-League? Pwede niyo ba ako matulungan? Nako. Try out ka, try out. Oo. Bukod sa avid fan siya ng basketball, player din siya. Try out ka, tapos dapat below 20. Okay na, kaya lang, hawak ko Pag binitawa ko, nawawala. Okay, ako na lang Hawakan mo na lang? Paano? Yan okay na ba yan? Ako na. Bitaw. Woohoo! Iyan natin. Maluwag talaga, Ayan, ayan. Ay, hindi. Ito gusto niya. Ayan ang gusto niya. Meg, huwag kong gagalawin, ha? Huwag kong gagalawin. Ay. Alam ko na, kailangan may pangkalso. Dito, gawin kong pangkalso yung isa kong cellphone. Okay ba? Nawawala Sabi naman ni Jonathan Bias, sabi niya, Game 5, San Miguel will win the championship. So, opinion niya yun. Huwag kang gagalawin. Okay, ayan na. Okay. Finally. Wala nga hawak, ha? Oo. Mga spirito. Okay. Ano yung tanong mo, Meg? Ano? Yun nga, yung kay Jex kanina, mag-try out siya. So, dapat below 20 siya. Para makapag-try out. Hindi below 20. Below 27 ata. So, pwede. Mga ganun. Okay. Medyo late pala ang D-League, do. Tapos, sabi naman ni Jonathan, may prediction siya na mananalo ang San Miguel sa Game 5. Alam mo, nagtatanong-tanong ko sa mga coaches. Meron mga coaches sa kabila ayaw magsalita. Pero sabi nila San Miguel. Prediction nila? Oo. Hindi ko na sabihin kung sino yung coach niya. Sino ang mahigpit na kalaban ng San Miguel? Hindi, dalawang grupo yan, di ba? May sinasabi dalawang grupo. MVP. Oo nga. San Miguel, di ba? Teka, try muna natin to. Okay na ba to? Try natin si... Teka, ano nangyari? Naku, naghahang yung ano ko Naghahang Ayan. Si Coach Yeng, yung naging interview natin. Ayan. Okay ba yung audio? Laki ng screen. Lalaki natin. Staray, yun Okay na, sige. Subukan natin yung interview natin kay Coach Yeng Giao. Dugout yan. Ngayon, as badly as we were shooting, we had the chance to win the game, except for that 3-point explosion by Montiveros. All in the fourth quarter, 15 points, all from 3. So that's just extraordinary. That's just I don't know if we can do that again in his lifetime, but he did it tonight. But it's all part of it, and we do not want to make any excuses. So, ang tingin ko pa rin, in spite of what happened, in spite of those threes going in,
we still had a chance to win the game. If only yung mga turnovers namin, if we had just finished the layups of turnovers, we missed a few free throws, we missed a few rebounds, some just bad decisions. I was surprised Gabe took a 3-point shot, a real three. So those are the things that can happen, and those are the things that are still within our control, but we did not make the right decisions. We did not cash in on those turnovers. They had 25 turnovers. At 24, we had 15. No? So they were the team that was pressing, and yet they were also committing the turnovers. But our problem is we could not convert those turnovers into points. So in as much as we made the effort, I just felt that this game and this series was totally within reach. But again, we just did not make the full effort that was needed. So it's disappointing, no? You want to look at it as a nice effort at the end of the day. We still fought hard, no? But it's still a loss, no? And I want the guys to remember how bitter and how painful it is to lose this way, no? To know that you have a chance, but you lost the chance out of your own making. So yun ang disappointing, no, sa situation. But as I always say, no, this is where you really build your character, draw your lessons, and make this team stronger in terms of character. We will prepare for the next conference, but we don't want to forget the lessons of this conference. Also, we will make an evaluation from the coaching staff point of view, no, of where we need to improve, what adjustments, in terms of the system, in terms of siguro creating some new look in terms of our offense, our defense. Hindi man. We've been consistent. We've been making the semifinals 7 out of 8 times yata itong huli, no? But our purpose is not just to make the semifinals. Our purpose is to win a championship. So as long as we're not winning a championship, we will not be happy, and we will not settle, and we will not be satisfied. So yun ang attitude namin. Coach, aside from getting an idea of the team Magising, would you consider making additional personnel? I'm always careful in terms of disrupting the team that we have. Not unless there is a talent that is available, that is suitable to our system, that will not entail complicated maneuvers. Ayaw kasi namin ng komplikasyon, eh. So sa amin, simple lang, no? Available siya, pwede sa sistema namin. Pero kung hindi naman, we'd rather stay with what we have. So it's not a priority. All we need is a good import, and
we'll keep battling and we'll keep making adjustments with the personnel that we have. Hindi pa namin alam, no? We'll take at least 4 or 5 days, no? Kasi 27 naman na yung ano. So, yung availability ng import namin, si Wayne Chisholm, ano pa, siguro mga Tuesday pa namin malalaman. Nag-opt out siya, no? Ano siya, na-try siya na mag-hingi ng release. Yung naging problema niya dati kasi wala siya release. Nagka-problema eh. So we don't want to commit the same mistake now. Siya yung bumawi. Siyempre. We had, I felt that we had a good conference with him. Kaya binabalik namin. Kasi ang dami naming, yun nga, ang dami naming mga injuries noon. But we still fought with him. And he was injured and he was fighting hard for the team. That's a quality that convinced me that we can give him a second chance this conference. Hindi na siya masyado Tama. Kasi noon, ano rin siya. Mid-conference din siya dumating. So now, there's more preparation. Salamat po. Thank you. Tama yun, no? It would have been nicer if Paul had a better game, no? But we don't want to put the responsibility on the shoulders of one player. Hindi kami ganun, no? Na we don't want to. It's always the team. No? Kung meron kami dapat sisihin, kung meron dapat maging responsable, kung meron dapat na umako ng kasalanan, it's all the team, the individuals. We made bad decisions. No? We made there were crucial turnovers. No? Ililay up na lang, no? Wala pa. No? So hindi si Paul naman parati ang pwede mong tingnan din. We don't want that kind of a pressure on one guy or that kind of a blame or responsibility just on one guy. No? Buong team naman ang dapat umako yan. Okay, Coach Yegiao. Yes. Yan yung pagkatapos ng kanilang series against Alaska. Alam mo, hindi ako sanay na hindi umaabot sa finals ang Rain or Shine. Kasi consistent sila di ba? Actually, yung last 8 conferences, 7 times sila nag-semis. So, puro semis. Yun nga, sabi nga niya kanina, di ba, na nandito kami para lumaban sa championship, hindi sa semis. Exactly. So, sabi niya, magkakaroon ng, yun ang gusto ko itanong siguro, i-follow up sa kanya yung changes na gagawin. Not necessarily sa players, but more on parang yung system. Tapos isa pa dyan, yung import. Kasi marami nagtatanong sa atin, di ba, about imports. Yes, diba gusto nila si Wayne Chisholm. Wayne Chisholm, and as of now, alam natin, baka by end of this week, malaman nila kung makakakuha ng release papers si Chisholm sa Israel. Okay. Tapos yung iba pa mga balita sa mga imports, yung Chris Charles, okay na yun, di ba, sa Blackwater. Kagabi katekso si Mr. Rene Pardo, ang team governor ng Pure Foods. Tinulungan natin about import nila, di ba, nabalita si Denzel Bowles. Yes. Sabi niya wala pa. They are still so hindi pa sure si Denzel. Naghahanap pa raw sila ng import. Okay, tapos Hinebra. Ayun na, marami ng Hinebra, hindi totoo si Meta World Peace. So I'm sure masyadong mataas yung niyan. Asking mataas yan, malaki yan. Tsaka hindi mo malaman kung magiging peaceful yung team mo NBA pa lang, hindi na peaceful. Yun na nga So ang balita ko, parang 3 imports ang pinagpipilian nila. Etong 3 ito, okay na pumayag na, 2 bago, ibig sabihin hindi pa naglalaro rito, yung isa balik import.
Sino doon? Si Mike Dunnigan, yung dating import ng ng Air 21. Oo, yun ang... magaling yun. Galing yun, pero hindi siya ang first choice. Ay, hindi siya. So yung bagong... Yun ang parang pinagdedebatehan nila. Yung tatlo. Ayan. So yun. Ano ba? Si Al Thornton, confirmed na sa NLEX Road Warriors. So, siya na talaga. Mamaya si Coach Boyd Fernandez makakwento natin. In the meantime, Ben, patawagan naman si Mr. Tatsu Sara. Ang isa sa mga officials po ng Asian Volleyball. Yun nga, yung bali-balita po, na hindi raw matutuloy o may chance ang hindi matuloy. Tsaka alamin natin kung ano nga ba talagang nangyayari sa organization nila. Yan, oo. Okay, so basa ko muna siguro isa. Sabi ni Jomar Plata, sabi niya, good PM po mga idol. Any update sa Pure Foods? May import na ba sila para sa PBA Commissioners Cup? Thanks. Okay, sige. Ano yan? Meron na daw. Natin kanina, di ba? Yung Pure Foods, nabigyan natin ng update. Okay. Now, in the meantime, kasama na po natin sa kabilang linya ng telepono si Mr. Tatsu Sara, ang presidente po ng PSL, Philippine Superliga. Sir Tats, good evening. Welcome po sa PTV Sports. Hi, good evening, Dennis. Magandang gabi sa inyo dyan. Yes, Sir Tats, kasama po natin dito, kapartner natin si Meg Siozon. Yes, hello po. Magandang gabi. Magandang gabi. Yes. Sabihin po. Yes, Sir Tats, alam niyo, meron po kaming nakalap na balita na yun daw pong hosting natin ng Under 23 ay namimiligro dahil baka raw po yung gulo raw po na nangyayari ngayon with Philippine Volleyball maging dahilan parang hindi raw po matuloy itong Under 23. Yan po ka totoong balitang ito, Sir? That is not true, no? As you know, this first Asian Under 23 Women's Championship is the first one, and we are honored that the Philippines will host it. Of course, I'm one of the authors of this Asian Under 23, so that's the reason why we need to not to host that championship dito sa Pilipinas because yung popularity ng university teams natin, that most players in Under 23, U18 players upon early graduate U18. Now I know there is a problem with the internal issues ng Philippine Volleyball Federation, but I'm optimistic that all of this should be solved pretty soon and get our acts together to host this the first ever Asian Under 23 Championship. Okay, so we can guarantee, sir, 100% na itong ating hosting ng Under 23 ay tuloy na tuloy. It's set May 1 to 9. In fact, I already made arrangements that the championship will be held at the Cuneta Astrodome, where the Philippine Superliga is doing their which I'm also the president. So nakama na yung Cuneta Astrodome. But in case if there will be more than 12 teams, kasi we take about 12 to 16 teams, then we need to have another venue, another secondary venue, just in case. But I think there should be about 12 teams kasi first ever, so the other countries are still checking this as an inaugural event for the Under 23 in Asia. Okay. Sir, handa na po ba tayo sa pag-host ng event na ito? Well, it's not only us who will have this Under 23 teams, lahat ng Asian countries will have Under 23 teams. So, first time natin lahat yan. Hindi lang tayo Pilipinas, pati Southeast Asia. So, we'll do our best, I know the UAP is still ongoing. What is important that every year we host one Asian tournament so that we raise up the level of the skills of our local players and our national team. So it takes years, but since last year, then we have hosted the Asian Men's Club Challenge. So every year, the more international events we host, the more improvement
sense, our players will hone their skills in international events. Oh, okay. And as an ABC and FIVB official, I will do my best to put the Philippines back again to it where it belongs, to the highest level of volleyball again in Southeast Asia, in the SEA Games, and then we go Asia again. Okay. Now, if ever, sir, ano ba kayong gustong maging panawagan dun sa mga, yun nga, yung naglalabas ng balita na dahil sa gulo, maaaring hindi matuloy, kumbaga kasi, ano ito, parang national interest dahil hosting ito ng isang international competition, so malaking bagay po ito para sa ating bansa. Privilege. Yeah, I think, alam mo yan, na lahat naman tayo, lahat sa sports, sa volleyball, so I call on all the leaders of the Philippine Volleyball Federation and those who are also involved in volleyball, including the fans, the media, na let's get our acts together and host this event, and then magkasundo-sundo tayo, itapilan muna yung politika muna para sa kabutihan ng volleyball, lalo na ngayon na very popular yan sa UAP, sa NCAA, may ano tayo, may club league tayo, no? Philippine School Liga, may Showcase League, so marami. So all the stakeholders should get together and magsama-sama para matuloy-tuloy yung programa ng volleyball. Itabilan muna natin yung yung mga personal interest and what's this politika. Let's work together and continue on promoting the development volleyball lalo sa mga bata natin. Okay. And sir, i-follow up ko lamang po, information po ng ating national team, mga kailan nung malalaman ito ng ating mga kababayan? Right now, the under-23, wala talaga yung under-23, no? Yung football, meron na under-23, that's the SEA Games. So ngayon, first time natin, so we need to have really a tryout. That's why we have to push on a tryout because our current national team are, ang age naman nila, most of them are about 23. So we need to have players that are really under 23. So this should be a part of the pool in the future for the senior national team kasi may senior national team that will compete also with the senior championships. But this under 23 is a very good base and development for our young players to go to the senior level. So this should be a good basis for having an under 23 team, both not only for women but also for the men also. Okay. And with that, sir, maraming salamat po for the clarification and we wish you all the best sa inyong pag-iya sa atin. Siyempre, dito po sa ating hosting ng Under 23 Women's Competition. Sir, maraming salamat. Salamat, Dennis. Salamat sa inyo lahat sa PTV for mabuhay kayong lahat. Alright, yan po si Mr. Tatsu Zara, ang presidente po ng Pilipinas Superliga at ang chairman po ng Asian Volleyball Confederation. When we continue, si Coach Boyet Fernandez naman ang ating po makakakwentuhan at kukumustahin po natin ang NLEX Road Warriors, ang kanilang import at kung sakaling meron kayong mga pagbabago sa kanilang lineup. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, at hindi natin napadayan. Siguro tawagan natin si Coach Boyet Fernandez. Teka ha? Sige, isiset lamang natin. Basa kaya muna isa, Meg. Sabi naman ni Jikero Radok, sabi niya, Idol Dennis and Meg, may posibilidad po bang maglaban si Nietes at Gonzales? At pabati po kay Ernesto Nevaliza ng Daan Hari Taguig. Posible yan. Pero si Nietes, magdidepensa muna ng isang beses ng kanyang 108-pound title. At dalawa yung hinahamon ni Nietes pagkakat niya ng flyweight. Isa nga dyan ay ito si Gonzales, tapos yung isa naman si Juan Francisco Estrada. Bigat yun. Pero may chance na maglaban naman yung Gonzales tsaka Estrada. So probably kung sino yung manalo doon, pwede kay Nietes. Definitely hahamunin ni Donnie Nietes. In the meantime, bago natin tawagan si Coach Boyet Fernandez, mayroon lamang po tayo po-promote na International Shotokan Karate Federation International Seminar by Sensei Hiro Okazaki. Yan po'y gaganapin sa February 9 sa Unilever Philippines Gym at ang ISKF Ryu Shotokan Karate Championship sa Robinsons Las Piñas March 1, 2015. Yan po ay message sa atin, Mr.
Raymond Lee. Reyes, sana supportahan din ng ating viewers. Oo, yan. Okay. So, sige, isa pang basa, Meg. From Gerard Pascua, sabi niya, hi PT Meg at Idol Dennis, may trade po ba sa Pure Foods? May pag-asa po bang makabalik sa Pure Foods sila Coach Cariaso at Coach Racela? Thank you and more power PTV Sports. Well, right now, yung dalawa, alam mo, balita natin, parang wala munang teams. Wala munang team yung dalawa. Oo. Pero hindi ako walang magugulat. kumuha or wala silang tinanggap. Hindi, as far as yung San Miguel's concerned, wala pang next assignments yung dalawa. Oo, yun. So, pero nakausap ko naman yung wala namang talagang problema masasabi na kung ba't natanggal si si Coach Jeff. Oo, ayan. Sige, tinatawagan natin si Coach Boyet Fernandez. Okay, basa pa isa. Sabi nga ni Bill Gervasio, sabi niya, good evening po, Ms. Meg at Dennis. Update po sa Ginebra, sa import, management at trades. Thanks, pabati dito sa Ilocos Norte. So sabi nga natin, merong pinagpipilian ang Ginebra ngayon. Yan, okay. So yan, nasagutan natin yan, Bill Gervasio. In the meantime, kaibigan po natin, Coach ng NLEX Road Warriors, sa kabilang linya ng telepono. Coach Boyet Fernandez, good evening. Hi, sir. Hi, Sir Dennis. Happy New Year. At Happy New Year din po sa lahat na nakikinig. Okay, at Coach, kasama ko rito si Meg Siozon. Hello po. Hi, Happy New Year, Meg. Happy New Year po. Okay. Coach, una-una, yung team natin, marami nagtatanong, yung import, no? Sila sabi nga na napabalita, no, na si Al Thornton, yung dating dating NBA player. Gaano ba katotoo itong balitang ito, Coach? Ano po? Gaano katotoo yung balita ng si Al Thornton? Totoo po yun. He signed last December 30. Okay. And he will arrive on Friday morning from San Francisco. Okay. So we're hoping that he will help NLEX for the second conference. Okay. And Coach, bakit si Thornton yung napili ninyong import? Actually po, Sir Dennis, di ba, we're given a unlimited height ceiling for the import this second conference. Kaya lang we decided to take Al Thornton due to the fact that nandun si Asi. So, we believe that pang lalagyan namin ng unlimited height import medyo magko-conflict ng position sila ni Asi. So hindi naman pwede namin coming off that bench of Asi or Asi will play the foreman. So we thought that we decided with the approval of management na kumuha lang kami ng isang import who can score and can also play alongside with Asi and can play defense also with the other guys from other imports from other teams. If you look at the situation, there are 8 teams who were given a 6'9" and below height limit. So, if you look at my lineup, yung local lineup ko, wala akong stopper in terms of si Mark Borboran lang. So, medyo mahirapan ako in terms of matchup. So, iniisip rin namin with Asi on our lineup, but still, he can still defend on the 3 imports from 3 teams who have unlimited height import. Tapos, meron kaming defender din from matchup namin from other, yung 6'9" and below imports, which is Al Thornton. So, medyo feeling namin makakatulong na malaki si Al Thornton sa amin rather than we decide to get the unlimited height import. Coach, si Meg Siozon po ito, may pagbabago po ba sa system of play nyo for the next conference? Well, wala kaming, actually meron kaming clinic ng konti, but we just started it last first day of practice namin last January 2. We will see that, we will apply that little tweaking on the offense as well as on defensive schemes sa Dubai, which will be leaving on the 14th of January this month. Next week na kami alis para mag-join kami dun sa Dubai tournament. Then we'll know kung talagang okay yung tweak namin at saka yung purpose kasi namin na bakit pumayag kami to go to Dubai para magkakilala kami lahat kasi as of
hindi naman kaming buong team nakakilala ng mabuti before. So, ginawa rin namin as banding din yung Dubai. So, hopefully, yung tweaking namin sa offense and defense namin, mag-click din. Okay. Now, Coach, how about sa lineup? Meron ba mga pagbabago mo sakali? Papasok ng second conference? As of now, sir, there are no negotiations on the table. There are chismis that there are people has been asking me if there's a truth on the rumor that Asi will be traded to Tocantex. Unahan ko na po kayo, wala pong trade na ganon kasi po imposible naman pong kukuha ko ng 6'9" import tapos iti-trade ko si Asi, parang naglagay ako ng bato sa utak ko, sa ulo ko para ipupong ko lang. So, hindi to po totoo yung issue about Asi. Wala pong trade as of now on the table for NLEX. But, hindi ko naman kino-close na we're trying to fortify our lineup. But, if there are no trades or no offers from other teams or so hindi rin namin papansinin kasi meron namang offers but hindi namin pinapansin yun kasi hindi naman akma sa amin, hindi rin so hindi namin pinapansin. There are other times call open ba sa ganito, open ba sa ganyan, but if we think that it's not viable for us, hindi na lang namin entertain. Kinakat namin agad para wala nang issue kasi pagka in-entertain mo baka mag-i-issue na you're interested So para hindi magka-problema kami. So there are other people who's been asking kung sino open pa itong player na to, hindi. Pero sa amin pagka hindi viable sa amin, hindi na namin entertain. So as of now, there are no trades or change of lineup as of the moment. But the next few days or the next few months, we don't know. But as of now, as of today, as I'm talking, there are no trades on the table. Okay, and with that, Coach, maraming salamat sa iyo at good luck sa iyong kupunan. And Lex, thank you very much. Yes, thank you very much, Sir Dennis and Meg. See you in the PBA and thank you very much for the call and I really appreciate it. Okay, ang mga kaibigan, si Coach Boyd Fernandez ng NLEX Road Warriors. May ginabala na sa may comment din ako. Asset din nila si Asset Taulava. Ba't naman nila iti-trade? Tsaka magandang parang motivation for Asi and added boost sa kanya dahil nagtitiwala yung team sa kanya pagdating sa sentro. Okay, so Meg. Siyempre, maraming salamat sa Cosmo Culture, Mr. Amis ng Amazing Playground, J. Lucero of Hookup Watches, Sir Ducel Lucy ng Ever Bilena and Bobson Jeans, California View, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, and sa mga naging, po natin kanina, phone batch interview kay Coach Boyd Fernandez, kay Mr. Ronald Delatra ng NLEX, maraming salamat. Mr. Tatsu Zara, maraming salamat din sa iyong time at Amis Tumang ng Amazing Playground, maraming salamat din. Sa aking wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, happy viewing. Samantala, hanggang dito lang po muna ang PTV Sports Radio. Kalas na tayo. Until tomorrow, ako po si Dennis Principe. Meg Siozon. Bye-bye.